Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo dito ang phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay parang Redmi 9A ito guys, no. So ito guys yung likod yan guys. Yan. So yung issue guys ng phone device nito guys ay no power ito guys, no. So tinry ko ito guys i-charge guys pero wala siyang response guys, no. So subukan natin guys, charge natin. Yan. So charge ko ito, wala siyang vibrate, light indicator. So wala siya guys, no. So dito guys sa ating smart charger or dito guys sa ating product schematic guys ay low ampere siya guys, no. So papakita ko sa inyo guys. So ayan siya guys, no. Yan. So 0.2 ampere siya guys, no. So yan yung rating guys ng phone device nito guys, no. Yan. So 0.2 ampere lang siya guys. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit na ito guys, no. So ayusin lang natin guys yung camera natin. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit nito guys. So 0.2 lang talaga siya guys. So stock siya guys sa 0.2 ampere guys. Yan. So wala siyang lumalabas dito guys na display guys, no. Dito guys sa LCD niya guys. Yan. So 0.2 ampere siya guys. So ang gagawin natin bubuksan natin guys yung unit nito guys. So ito pala guys ay wala na siyang SIM tray guys, no. So natanggal na dito guys yung SIM tray niya. So pinadala ito sa atin guys. At gagawin na rin natin guys ng video ito guys, no. So subukan natin guys. So bubuksan natin guys yung unit nito guys. So para mabuksan nyo to guys, pwede yung gumamit guys ng pang opening tools nyo guys, no. So sa akin guys ay gagamit lang ako dito guys ng kuko guys, no. Ayan. So ayan siya guys. So medyo ano siya pala guys, no? Medyo matigas siya buksan guys. So parang tayo pa lang unang makabukas nito guys ng unit nito guys, no. So matigas siya guys. So ayan siya guys, no. So nabuksan na natin guys yung unit nito guys, no. Yan. So ito guys yung loob guys ng Redmi 9A nito guys, no. So kung makita natin dito guys ay wala pa siyang bukas ito guys, no. Kasi meron pa siyang selyado guys. Yan. So hindi pa siya nabutas. So dito sa baba meron rin siya guys, no. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys yung cover guys ng motherboard nito guys, no. So ayan siya guys. So tanggalin natin guys yung lahat guys ng mga bolts nito guys, no. Para ma-check natin guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. So ayun siya guys, no. So tanggalin natin guys, subukan natin, buksan natin guys yung cover nito guys. So ayun siya guys, no. So nabuksan natin guys yung unit nito guys. So sunod natin gagawin nito guys ay tanggalin natin guys yung IPC connector guys ng battery nito guys, no. Or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. So tanggalin natin yan. Ayan. So titest natin guys yung motherboard nyo guys, na kung meron siyang shorted guys. So para matest natin ito guys, gagamit tayo dito guys ng analog tester natin guys, no. So dito guys sa analog tester natin, gagamit tayo dito guys ng times 1 150 mA with continuity. So hanapin muna natin dito guys yung positive sa positive, negative sa negative guys, no. So ayan siya guys. So ito guys yung positive line niya guys, no. Ayan. So nandito guys sa kaliwa guys yung positive line niya guys. Yan. So nasa kaliwa guys yung positive line nito guys. So ito guys, no. Yan. So kapag binaliktad natin guys yung positive sa negative, negative sa positive guys, so dapat hindi siya papalo guys, no. Kasi kapag papalo ito guys, ibig sabihin meron siyang shorting guys sa motherboard guys, no, ng phone device nito guys. Yan. So makita niyo guys ay wala siyang palo guys, no. Yan. So pagdating dito, kapag binaliktad natin, so wala siyang palo guys, no. So ibig sabihin guys ay good board guys ng phone device nito guys, no. Yan. So wala siyang palo guys. So kapag ibalik natin positive sa positive, negative sa negative, so dapat papalo siya guys, no. Yan. So ayan siya guys, so pumapalo in siya guys, no. Yan. So ang gagawin natin ay subukan natin guys, no. Tanggalin natin ito guys yung IPC connector nito guys. Yan. So check natin guys, no. So dito guys wala naman siyang ano guys, no. Malinis naman siya guys.
Yan. So check natin guys yung battery nito. Subukan natin check guys yung battery. Yung may BC connector ng battery nito guys. So dito guys, gagamit tayo dito guys sa analog tester natin guys ng DCB guys, no. So direct current voltage guys, no. So check natin kung meron siyang follow ito guys or meron siyang reading guys, no. So ayun siya guys, no. So kung makita niyo guys, meron siyang reading guys. So meron siyang reading pero sobrang baba guys, no. Yan. So kung makita niyo guys, so nasa 2. Yan. So nasa 2.3 guys, no. So sobrang baba guys ng reading guys ang battery nito guys. So 2.3. So nasa 2.3 guys, no. So possible guys na overdrain guys ang battery nito guys. So subukan natin guys, i-activate natin guys yung battery nito guys, no. So gagamit tayo dito guys ng active panel natin guys. So try natin. So chinik kasi natin guys yung ano niya guys, yung motherboard niya guys ay wala naman siyang shorted guys, no. So maliban lang dito guys sa battery niya guys, sobrang ababa guys ang reading nito guys, no. Yan. So subukan lang natin guys i-activate guys yung battery niya muna guys, no. Yan. So okay naman guys yung reading niya guys, active panel natin guys, no. So nagcha-charge naman siya guys. So tinis lang natin dito guys sa analog tester natin guys ay medyo mababa lang guys yung reading guys ng battery niya. Kaya siguro kapag i-charge natin guys sa product schematic natin or sa ating smart charger guys ay stock siya guys sa 0.2 guys, no. Kasi nga overdrain guys yung battery niya. So kahit anong charge natin guys ay hindi siya nadadagdagan guys, no. Yan. So antayin natin guys, mga ilang minutes lang guys. So subukan natin. So kung magkaroon siya guys ng response guys, no. So subukan na natin guys, no. So i-forward na natin. So tanggalin natin guys, no. Yan. So check natin guys yung battery nito guys ulit guys. So kanina guys yung reading niya guys ay 2.3 guys, no. So ngayon guys ay subukan natin. So ayan siya guys, no. So umabot na siya guys ng 3.1, 3.2. Yan. So ibig sabihin guys na na-activate na natin guys yung battery nito guys, no. Yan. So kahit pa paano guys ay tumaas na guys yung reading guys ng battery nito guys. So kanina kasi guys ay 2.2, 2.3. So ngayon guys ay tumaas siya guys. Yan. So nasa 3.1 to 3.2 siya guys, no. So subukan natin guys, balik natin. So chinik kasi natin dito guys sa motherboard niya guys ay wala naman siyang shorted dito guys, no. So balik natin. So subukan natin guys, no. So charge natin ulit guys. So subukan natin guys yung reading niya guys dito guys sa smart charger natin or dito guys sa ating product schematic guys, no. Yan. So kung makita niyo guys, meron na siyang reading dito guys, no. Yan. So 0.5. So tumaas na rin guys yung reading niya, 0.5, 0.8, 0.9. Yan, hanggang 1.0 siya guys, no. So ito siya guys. So kahit pa paano guys ay meron na siyang reading guys, no. Yan. So kanina guys ay stock siya guys sa 0.2 guys, no. So ngayon guys ay 1.0 ampere na siya guys. Yan. So makita niyo guys, no. So kahit pa paano guys ay na-activate natin guys yung battery nito guys, no. So subukan natin. So ang problema lang dito guys ay wala siyang display guys, no. So wala siyang display guys, no? So possible nito guys ay meron tama guys yung LCD nito guys. Yan. Kasi dito kasi guys sa LCD guys meron siyang guhit dito guys, no? Yan. So possible guys ay nabagsak ito guys. So kung makita niyo guys yung guhit nito, so parang nagkalahati siya guys. Yan. So normal na rin kasi dito guys yung reading niya guys sa product schematic natin guys, no? Or dito guys sa smart charger natin. So wala lang siyang display guys, no? Yan. So kung maano natin guys, meron siyang vibrate guys, no?
So wala lang talaga siyang display guys sa LCD niya guys, no. So possible nito guys ay may tama talaga guys yung LCD nito guys. Meron kasi siya ditong buwit guys, no. Yan. So kahit pa paano guys ay na try natin guys, no. Nasubukan natin guys kapag magkaroon siya guys ng reading dito guys sa ating smart charger guys, no. O dito guys sa product schematic natin guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod nating guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.